You have a limited life. Isa sinasabi mo, hindi ko kaya. Eh bakit sila nakaya? Kasi tinanggap mo na sa iyong kaisipan. In your heart, kumaba, I cannot do it. Therefore, your destiny becomes limited. Because it determines, your mind determines, your life will be determined by the kind of thinking that you have. Number two, the reality of mind becomes the reality of life. Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung ano nag-thinks pa rin sa puso, narito, connected yung mind at saka yung heart. So as he thinks, iyon ang mangyayari sa'yo. It will become your reality. Kapag iniisip mo na ako ay mahirap at pinalak na mahirap at mamamatay ako mahirap, mahirap ka na talaga. There was once a opportunity that I was doing house to house. And at natulong yung aking kong pansin sa isang matandang babae. And I would like her to receive the gospel, the good news that Jesus Christ has something to offer to her. And as I said to her, Jesus Christ came to give you life, and not what kind of life? An abundant life. Ang sinabi niya sa akin ay ito. Alam mo, ang lola ko mahirap. Ang nanay ko mahirap din. At ako, lumaki na mahirap. At ako ngayon matanda na. Mahirap na. Kaya talagang kami itinagda ng mahirap. She accepted that the reality of his life, of her life, is to become poor. She conditioned her mind, her heart, that I am poor. You know what? You can change the course of your life, of your family, of your generation. If you believe, if in my heart I believe on what God is in store for me, kung ano yung nakalaan para sa akin, kaya nga po, the reality of the mind becomes the reality. Kaya po, yung isang kapatid na nakilala ko dito, ang sabi niya, ako ang pinakapogi. Ako ang pinaka-cute. Walang makakapigil dito. Pogi ako, ako'y cute. Biruin mo, masama na na. Mismo ikaw magagawin, masama ako. Masama yung aking ito. Kahit na naman, ikaw na lang naman wala sa sarili mo. Di ba? Paniwalaan mo. Kung nakikita mo sa salamin, paniwalaan mo na kung nakikita. Walang nilikhaan Diyos na pangit. Amen! Ayaw ko na sabihin mo sa inyo.
uncover, to reveal to us those things that are being prepared by God to you. Meron din pinihanda ng Diyos para sa iyong magandang future. But then, you cannot trust, hindi mo maunawaan, kaya limited ang ating mind. That's why we need the Holy Spirit. So that the Holy Spirit will uncover. Tatanggalin yung lambong sa ating kaisipan upang makita natin yung mga bagay na inihanda na ng Diyos para sa atin. Allow the Holy Spirit to uncover the possibilities of your destiny, your mind. So dito, pag nakita natin, pag inalaw mo yung Holy Spirit, makikita mo ngayon ang vision kung ano ang iyong future. Makikita mo ngayon ang iyong pamilya, makikita mo ngayon ang iyong kabuhayan, makikita mo na ikaw ay nakatira sa isang bahay na maganda, kompleto sa pagsapapan, nakikita mo ngayon na kayo nagdadrive na maganda, magdarap, maganda sa sakyan. Because the Holy Spirit uncover. Pero sa tingin ko, ang nakikita wala, maliit lang ang Diyos namin, mahirap na ito. Pangako magiging anak, mahirap din, hindi makakapag-aral, dahil wala na maganda. Dahil wala kang tira. Kaya marami kong mga tao nagiging pampira. Bakit? Kasi may pastor, meron ko pampira dito. Meron kong pampira. Nagiging pampira. Si sister ang tagal ng mag-ansi. Number 3, keep company with positive thinking people. Do not deceive that company remains good morals. Keep company with positive thinking people. Now, and number 4. This is the last number 4. Always see yourself where God sees. Kanina, we allow the Holy Spirit to uncover the things that prepare to us for our life. And now, we need to see, do not lose focus on what God is telling you, what mo mawawala sa iyong isipan, yung vision na nakikita ng Diyos. Panghawakan mo yun, hindi na ba it will take time? Sabi nga ito, yes, it will take maaaring gabi, magtagal, pero hindi po ito, hindi ibig sabihin ito, nagtatagal, hindi mangyayari. It will happen. It will happen. And do not lose focus on the visions of God wanted you to be. Mga minamahal ko kapatid, life can be upgraded. Kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon mo ngayon. Kayang baguhin ng Diyos kahit ang iyatan natin panahon. But we need to be free from the limited. Palagpakan po natin ang ating pagkakas. Hindi malakas ang palagpakan. Change mo yung mind mo through the power of the Holy Spirit. Pinagaganda natin ang ating mga damit. How about our house? How about the church? Evaluation